Takot ka rin ba sa gagamba? Papaano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pala itong mutyang dala-dala na maaaring hindi mo pa nga alam at ngayon mo pa lamang narinig? Isang bertud na mahirap hanapin, subalit marami namang tinataglay na galing. Kaya kung isa kang antingero o mahilig sa mga mutya o kaya naman ay nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Takot ka rin ba sa ilang mga hayop at insekto? Kabilang na nga ang mga gagamba o spiders. At normal lamang iyan, dahil ang ibang gagamba ay nangangagat nga o kaya naman ay nakakatakot ang hitsura. At ang pagkatakot mo nga sa mga gagamba ay tinatawag ring arachnophobia. Subalit kahit takot ka pa nga sa gagamba, ay batid mo ba na ang ilang lahi pala nito ay mayroong kakaibang mutyang daladala? Minsan ba ay nakakita ka na ng gagamba sa kisame o kaya naman ay sa dingding na mayroong daladalang animoy isang lalagyan sa kanilang tiyan na naglalaman pala ng kanilang mga anak o mga itlog? Minsan pa nga ay kinukuha mo ito at binibiyak at humahanap ka ng mga numero na mainam nga raw itaya sa loto. Maaring ang gagambang ito ay isa na ngang wolf spider. Ang gagamba na mayroong tinataglay na kakaibang mutya. Ano nga ba ang wolf spider? Sa pangalan nito na wolf spider ay tiyak na ito ay nakababahala na. Binansagan itong wolf spider dahil sa gabi ito lumalabas upang maghanap ng makakain, at sa tuwing matatamaan raw ng ilaw o liwanag ang kanilang mga mata, ito ay bigla na lang kumikislap o lumiliwanag gaya ng mata ng aso o mata ng pusa. Madalas rin silang pag-alagala lamang upang maghanap ng pwedeng maging pagkain. Subalit di gaya ng ibang gagamba, alam mo ba na wala silang sapot o hindi sila gumagawa ng mga spider webs? Kung kaya naman, pati ang kanilang mga anak ay dala-dala na nga nila. Ang mga wolf spider ay naninirahan sa mga yungib, sa mga sukib o mga buta sa lupa o mga tunnel. Subalit, may tatanong muna nga siguro, alin ba naman dito ang mutya ng gagamba? Ang gagambang ito ay karaniwang naninirahan nga sa mga yungib o mga tunnel ay may kakayaang bumuo ng isang bertud gamit lamang ang kanilang mga laway. At ito na nga ang kanilang natatanging kakayahan, na imbes na gumawa ng sapot, ay laway ang kailang ginagawa, at ito ay nagiging bato o fossilize kapag laon. At kung sakaling makakita ka nito sa mga butas sa lupa, ay kunin mo ito, dahil ito na nga ang mutya ng gagamba. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito buhat sa laway ng gagamba ay mainam na pangakit ng swerte, sa buhay man o sa pagninegosyo. Mainam rin ang mutyang ito sa pakikipagkapwa-tao, o kung ikaw ay isang influencer, public figure, o kaya naman ay politiko, upang magustuhan ka raw ng karamihan. Nakakatulong din ito upang makontra mo o masopla ang mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Hindi mo na kinakailangan pa ng orasyon para sa bertud na ito. Pasikatan lamang sa kabilugan ng buwan, ingatan at alagaan, ay magdadala na ito ng swerte sa iyong buhay. Parati itong dalhin saan ka man magpunta, isilid sa inyong pitaka o sa wallet o sa inyong mga bag. Subalit, gaya ng lagi kong payo, ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang at bisa buhat sa kalikasan na maaaring makatulong sa ating buhay. Subalit, nasa sa atin pa rin kung papaano tayo aasenso at papaano uunlad ang ating buhay. Magsikap, magsipag, at manalig at magtiwala lamang sa may kapal. Ikaw ba ay isang magmumutya? O hindi kaya naman ay nawiwili na sa pangungulekta ng mga perlas at bato na tinatawag ngang mutya?
mga bato na namuo buhat sa halaman, sa mga hayop o buhat sa kalawakan. At pinaniniwalaang ito nga ay nagtataglay ng natural na kapangyarihan at bisa mula sa pinagmula nito na iyong ngang tataglayin kung magtatangan ka nito. Nakakita ka na ba ng hayop na alupihan? Atin muna itong kilalanin. Ang alupihan o aluhipan o centipedes sa Ingles ay isang uri ng hayop na nagtataglay ng maraming mga paa. Centipedes na ang ibig sabihin ay 100 paa. Subalit hindi lamang 100 ang paa ng hayop na ito, sapagkat maaari itong magtaglay ng 30 hanggang 354 na mga paa. Ang bawat segment nga nito o hati ng katawan ay nagtataglay ng 2 paa. At napapabilang ang hayop na ito sa mga hayop na carnivorous. Sila rin ay nagtataglay ng nakalalasong kagat, kaya naman kinatatakutan rin ang hayop na ito. Madalas silang nagtataglay ng kulay na naglalaro sa shades ng pula o brown. Depende sa kanilang tirahan. Sila ay madalas na namumuhay sa mga kuweba o sa mga kasukalan sa kakahuyan o sa mga siwang ng inyong tahanan. Ayon sa pag-aaral, mayroong mahigit sa 8,000 klase o species ng mga alupihan. Batin nyo ba na lubhang kakaiba pala ang pamamaraan ng pagpaparami ng mga alupihan? Dahil ang lalaking alupihan ay nagiiwan na lamang ng similya nito sa mga dahon o mga yungib at hinahayaang mahanap o masumpungan na lamang ito ng babaeng alupihan. Sa madaling salita ay maaari silang maging ama nang hindi nila nalalaman. At sa tagpong ito ay nabubuo ang mutya ng alupihan. Sapagkat sa panahon ng pangangalaga nito sa kanyang mga itlog o supling, madalas ay nakakabuo rin ng mga solidong mineral o bato na kanila ring naaalagaan. At inaakalang isa rin itong itlog ng alupihan. Ang mutyang ito ay purong mineral na inaalagaan ng inahing alupihan sa mahabang panahon at madalas nga ay naiiwan sa pinaninirahan nito. Kaya madalas ang mutya ng alupihan ay makukuha o matatagpuan sa mga loob ng kuweba, sa mga sukib ng bato o kaya naman ay sa mga hukay sa lupa. Ngunit ano-ano nga ba ang tinataglay nitong galing at bisa? Ang mutya ng alupihan ay isang bertud na napakainam na pangproteksyon, lalo na nga sa mga tigalpo at masamang espiritu o mga lalang ng tao. Napakabisa rin itong panghalina upang magustuhan ka ng karamihan na mainam mong gamitin sa paghahanap ng trabaho o kaya ay sa politika. Ang mutyaring ito ay simbolo ng kayamanan, kung kaya naman mainam itong panghatak ng swerte sa buhay man o pagninegosyo. Subalit sa oras na ito ay mapa sa kamay mo, mainam na ito ay itago at huwag pasikatan sa araw. Kung kaya naman, mainam itong ibalot sa bulak at ilagay sa isang pulang tela o pouch, o kaya ay isilid sa isang mumunting solidong lagayan na hindi silag, upang hindi mabawasan ang taglay nitong bisa. Parati mo itong dalhin upang maging lucky charm at pang-proteksyon. Nais mo ba ng ganitong mutya? Ang mutya ng alupihan. O kaya naman ay meron ka na nitong tinataglay. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga ito ang swerte at kaligtasan, at palagi pa rin tayong humingi ng gabay sa may kapal. Ang scorpions o alakdan ay kabilang nga sa klase ng mga arachnids. Nagtataglay sila ng 8 mga paa, 2 sipit at mahabang mga segment ng buntot. At sa dulo nga nito ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom o ng kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan
Mga 400 milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga disyerto, ngunit sa ngayon ay nakaka-adapt na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, matatagpuan nga ang mga alakdan o ang scorpion sa halos lahat ng bansa maliban lamang sa Antarctica. Madalas nilang pagkain ng iba pang mga maliliit na insekto kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim? Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals, kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue-green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar ay kanilang kinakain ang alakdan. Inihaw man, prito o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipag-mate o ang kanilang pamamaraan ng pagpaparami? At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, butas sa lupa, o kaya naman ay bitak ng kahoy, ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahayan nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong ka nga nito, ay maaari mo itong magamit at maghahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pang-araw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga, ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud o mutya ng alakdan? Subalit lagi pa ring tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay. Magsika pa rin at maging masipag at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.